everyone, welcome to our channel all about worship. This video is intended to inspire Hayan Christian Reformed Church and you who are watching this video. Please be with us today as we discuss a very important and essential topic about worship, which is giving. Napakahalaga po ng ating pinag-uusapan ngayon kasi because this is worshiping God through giving. Sabi nila, giving is directly proportional to your faith. Ano ba ibig sabihin? Sabi nila, paano nangyari yon na ibig sabihin pala pag marami kang binigay sa Diyos, ganon din kalaki ang iyong pananampalataya. Ibig sabihin, pag nagbigay ka ng malaking pera, yun yung equivalent ng iyong faith. Marami ang hindi nakaintindi sa essence ng giving. Kasi pag nakita mo ang isang tao nagbigay sa simbahan na ganito kalaki, kaya masasabi mo siya agad na, uy, napaka-giver nun, di ba? So, hindi pala ganun yung pinaka-point of view ng giving. Ngayon, atin pong pag-aaralan, pero bago tayo magsimula, may isa akong tanong sa inyo. Naranasan nyo ba yung sitwasyon na kayong magkakaibigan, nag-uusap-usap, tapos nang magkwento ng isa yung kaibigan, nagsabi yung iba na, ano ba namang kinukwento nun? Walang ka-essence, di ba? So, let us define the essence of giving today. Essence means the quality that make a thing what it is. Ibig sabihin, ang essence, ano ba siya? Sino ba siya? Ngayon ating tukuyin, sino ba yan si giving? Ano ba yan ang giving? Di ba? Ano ang mas malalim na ibig sabihin kaya nito? Kasi maraming nagsasabi na ang giving, pera lang. Pero sa ating pag-aaral ngayon, ating matutunan na ang giving pala ng pera ay napakaliit lang na bagay sa buong scope ng tinatawag nating pagbibigay. Marami po ang nagtatanong kung magkano ba talaga dapat yung ibibigay natin sa Diyos. Iba nagsasabi na dapat 10% talaga. Kasi nung unang panahon, 10% talaga ang binibigay ng Israel. Siguro magre-react ang marami nito. Sobra naman yan, 10% talaga. Malaki naman nun. 10%, biruin mo, malaki pa sana ang mabibili natin nun. No? So ngayon, atin po yung tatalakayin kasi dapat pagbabasihan natin yung mga verses na nakalagay sa Bible. Sa Old Testament, kung basahin mo yung 10% na yan, nakalagay talaga yan. Practice talaga ng mga Israelites yan. Pero sa New Testament, sa pagdating ni Jesus, kung basahin mo man ang Matthew hanggang Revelation, kaya nga napag-aralan natin ito, walang nakalagay dyan na magsabi na 10% talaga. Buruin mo sa 110 talaga ibigay mo daw sa Diyos, di ba? Maraming verses ang nagde-define ng kung magkano ibibigay. Kaya nga one time may nagtanong kay Jesus, magkano ba talaga ibibigay namin sa Diyos kasi magkakonflict yan, si Cesar daw ibibigyan ka nila, ganun ba? Sabi ni Jesus, yung kay Cesar ibigay nyo kay Cesar, ang sa Diyos ibigay nyo rin sa Diyos. Pero ang pinaka-verse nating babasihan, itong 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Pero bago natin ito i-discuss, i-explain muna natin kung anong senaryo dito. Ang nangyari kasi bago dumating si Paul dito sa Corinthians, nagpadala siya ng kanyang mga tauhan. Tapos parang mag-advance collection sila ba para pagdating ni Paul, mabilis na nang makuha yung pera para magamit nila sa kanilang ministry. Ngayon, ang nangyari, ito yung advice niya sa letter na pinadala niya, di ba? Bago mag-collect, itong sinabi niya. Pinaintindi niya ito sa mga tao. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, each one of you must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Pag sinabi natin not reluctantly, ibig sabihin, hindi yung mabigat sa iyong loob. Pinakaunang rules yan. Pag nagbigay ka sa Diyos, ibig sabihin, hindi mabigat sa iyong loob. Pangalawa, not under compulsion. Hindi ka pinipilit. Kapag ikaw ay pinipilit, ibig sabihin nun, hindi mo na iintindihan ang pinaka-essence ng giving. Ibig sabihin lang, pinaka-essence ng giving, dapat maluwag sa iyong loob. Maluwag dapat sa ating loob. Kaya may dalawang klaseng na tao, yung giver at saka non-giver. Ngayon, i-expand natin kung saan ba tayo dapat magbibigay. Atin po itong pag-aralan. Pwede pala ito sa lahat ng bagay. Alam nyo, sa ating pag-aaral sa Biblia,
ating natuklasan na hindi lang pala pera ang punto ng pagbibigay. Kasama po pala dito yung ating puso, kasama ating isip, presensya, oras, ang iyong mga ninanais, ang iyong katawan, ang iyong finances, at saka lahat-lahat. Kung ating po tingnan, yung finances, isa lang dyan. Pero sa lawak pala ng scope ng pagbibigay, kung ating naiintindihan, malalaman natin kung tayo ay isang giver or a non-giver. Kaya nga sabi nga natin, giving is directly proportional to your faith. Ngayon, ating pag-aralan ng mas malawak kung paano nangyari yon. Ngayon, i-discuss natin ito isa-isa. Let us classify people of being giver and a non-giver. Pasensya sa term pero maaari natin sabihin yung dalawang klase yung tao, madamot at saka mapagbigay. Ngayon, bilang example sa mga bata, tingnan mo minsan sa mga bata sa laruan, kaya sila nag-aaway. Kasi yung laruan, ayaw ipahiram, ayaw ibigay, ayaw mag-share. Diyan mo makikita sa mga bata pa lang, ang mga tao ay nagiging madamot na sa simula pa lang, no? Sa pag-aaral minsan, naranasan ko yan na pagdating mo sa school, mag-i-exam na pala, merong quiz. Tapos, sabi ng teacher nyo, get your 1/4. Pero, pag lingon mo sa kaliwa, marami mong papel, ayaw kang bigyan. Meron minsan na tao na pag hingi mo, bibigyan ka niya. So, dyan pa lang makikita natin na ang bawat isa may attitude talaga na pagiging mapagbigay. At saka yung iba minsan madamot. Punta naman tayo sa mga mag-asawa minsan, no? Gustong magkaanak. Ngayon, yung anak nila, kaya pagka-panganak pa lang, sabi nila sa mga anak nila, buti naman nagkaanak ako pagdating ng panahon, pag magtanda na kami, may mag-aalaga sa amin, di ba? Mga ganun na term minsan. Pero kung makikita mo ang ganyang attitude, ang ganyang lifestyle, sasabi natin isang pagiging madamot. Ngayon, i-reflect natin itong giving sa sinabi sa kasulatan ng isang taong pinakamatalino at saka pinaka-wise sa buong mundo ever sa history, no? Itong si Solomon, anong sinabi niya sa Ecclesiastes chapter 4 verse 1? Remember also your Creator in the days of your youth, before the evil days come, in the years draw near, of which you will say, I have no pleasure in them. Napakahalaga po itong verse. I-reflect natin ito sa pagbibigay, no? Paano nangyari yun? Napupunta sa pagbigay na napakasimple na yan. Alalahanin mo lang yung Diyos sa panahon na ikaw ay bata pa. Paano naman naging pagbibigay yon? Diba? Anong sabi? Sa tingin mo ba yung pag-aalala sa Diyos ay hindi pagbibigay? Diba? Pag inalala mo yung Diyos, ibig sabihin, binibigyan mo siyang halaga. Tama? Sa ating puso, halimbawa, mahal natin yung ating mga magulang, mahal natin yung ating pag-aaral, mahal natin yung ating mga kapatid, mahal natin yung ating mga kurso, mahal natin yung mga bagay-bagay na gusto natin. Halimbawa, mga motor natin, di ba? Minamahal natin minsan. Kaya nga sabi ng Diyos, kailangan mong bigyan din siya. No, di ba? Bigyan mo rin siya ng pagmamahal. Kaya, sabi nila, yung ating puso dapat may parte din ng Diyos. Kasi, minsan, ang nangyayari sa ating buhay, doon lahat ng ating atensyon kasi doon yung ating puso. Kaya nga sabi nila, sabi sa Bible, where your treasure is, there your heart be also. Diba? Napakagandang i-relate ito na verse. Sinasabing, yun pala, yung puso mo, yan yung mga minamahal mo sa mundo, yan din yung treasure mo. Kaya sabi ng verse na to, ibalik mo rin sa Diyos yung iba. Bigyan mo rin ng Diyos. Tama? Halimbawa, sa iyong pag-aaral, parati kang maaga, present ka parati. Pero pagdating naman doon sa simbahan, parati ka man absent, parati ka man late. Diba? Yung sabi ng Diyos, dapat bigay mo yung best mo sa akin. Bigyan mo rin ako ng oras mo. Minsan sa ating isip, diba? Iniisip lang natin parati. Example, may girlfriend ka, yan lang parati iniisip mo. Diba? Sabi ng Diyos, alalahanin mo rin ako. Hindi lang yung lahat, puro lang dyan sa girlfriend mo, sa oras, diba? Minsan, ang oras natin lahat, puro lang, lalo nito sa mga matatalino, sabi mo sa school, no? Ang gagaling nila sa mga exam, ang tatalino, yun pala, lahat ng oras nila, buhos din doon sa pag-aaral. Kaya dyan natin masasabi, minsan sa ating isip, kasama din ang Diyos. Halimbawa, sa Monday hanggang Saturday, aral ka ng aral.
iniisip mo parte, ginagamit mo ang isip mo dyan, talino, ang talino mo. Pero pag tungkol sa Diyos, wala kang naisip. Punta ka lang doon sa simbahan kung linggo, tapos wala kang naisip para sa Diyos. Nakikinig ka man ng nag-attend ka doon, nakikinig ka parati sa mga sinasabi ng pastor, sa mga preaching, pero wala ka man lang naisip na kung ano magandang application doon, kung paano ka magagamit sa Diyos, no? Kaya kasama doon yung pagbibigay. Sinasabi nila ang ating katawan dapat din nating ibigay sa Diyos, yung ating desire. Sa anong paraan, di ba? Ang lahat mo na kagustuhan sa buhay, yan yung mga desires na gusto mo maging mayaman, gusto mo magkaroon ng sasakyan, gusto mo magkaroon ng bahay, gusto mo magkaroon ng asawa, gusto mo magkaroon ng anak, gusto mo magkaroon ng pamilya. Lahat na yan desire mo sa buhay. Pero ang tanong, mayroon ka bang desire sa Diyos? Di ba? Pwede din tayo pala magbigay sa Diyos ng desire. Hindi lang na ang ibibigay natin pera, kundi kaya natin palang magbigay ng kahit walang pera. Pero kung may desire ka sa Diyos, kaya mo palang ibigay yung desire mo. Anong halimbawa? Nagdi-desire ka ba na magkaroon ng magandang church? Nagdi-desire ka ba na magkaroon ng magandang preaching sa church? Nagdi-desire ka ba na magkaroon ng magandang facility ang church? Nagdi-desire ka ba na marami kang matutulungan? Nagdi-desire ka ba na makatulong sa mga programa ng simbahan? Diba? Ginagamit mo ba ang iyong katawan sa pagbibigay sa Diyos sa panong paraan? Halimbawa, ang iyong mata. Diba? Basa ka ng basa sa pag-aaral mo tungkol sa iyong para maging honor ka, maging mataas yung grado mo. Ginagamit mo yung mata mo. Pero ang tanong doon, binibigay mo ba yung iba sa Diyos? Pamagitan ng ano? Pagbasa ng Biblia. Diba? Doon yung salita ng Diyos sa Biblia. Bakit walang parte ang Diyos? Diba? Nagbabasa nga tayo ng mga nobela, ng mga stories. Diba? Maraming mahilig yan. Nagtataka ako paano na mahilig sila sa ganon. Siguro sa tao din yun. Pero tingnan mo yung mata natin, ginagamit natin parati sa cellphone, sa Facebook. Lahat ng oras natin doon parati. Mga pornographic mga pinapanood ng mga bata ba minsan, no? Tingnan mo, anong naging resulta? Kasi walang parte ang Diyos. Diba? Dapat din pala maging giver tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating mata. Basa tayo ng Biblia. Tama? Magbasa tayo ng dito sa internet, madaming online na mga preaching. Gamitin mo yung mata mo, makikita mo, may nakalagay dyan ng mga verses. Ang ating tenga, tama? Binigyan ka ng Diyos ng tenga. Alam mo, maraming mga taong hindi nakakadinig. Ngayon, ikaw binigyan ka Diyos ng tenga. Ngayon, lahat nun ginagamit mo lang sa pakikinig ng mga music, ng kung saan mga music pa na hindi naging pleasing sa Diyos. Okay yan, makikinig tayo ng music, mga secular music. Pero sabi ng Diyos, bigyan mo rin ng parte siya. Makinig ka rin sa mga kanyang mga salita. Tama? Yung ating bibig. Tama? Ginagamit natin kain na ng kain. Salita lang ang salita. Minsan, kung anong mga bad words ang pinagsasalita natin. Yung sabi ng Diyos, sabi ng Diyos, sa lahat ng iyong, di ba, magaling ka minsan sa mga extemporaneous, magaling mo magsalita-salita, mga poem, magaling mo gusto mong i-praise ka ng tao, ito, napakagaling mag-English. Alam mo, meron minsan bata pa, inuhubog pa lang, para pagtanda, galing mag-English nito, ang talino naman ito, di ba? Samtang minsan, gusto natin gawin sa sarili natin, di ba? Lahat doon natin binibigay. Pero tingnan mo dito sa Panginoon, di ba? Gusto natin nga minsan kumanta, ay grabe ito artista, ang galing kumanta ng love song na ganito, kaya nagisikat siya sa buong mundo, ang galing niya magkanta. Pero ang tanong ng Diyos, may binigay ka ba sa Diyos sa iyong boses? Tama? Yung boses natin, pumunta ka ng Sunday, kahit hindi ka worship leader, kahit hindi ka backup doon ka lang, nagsisimba ka lang, nakapanood ka, di ba? Kumakanta ka rin, gamitin mo yung boses mo sa pag-pray sa Diyos. Tama? Minsan nga iba sa atin, nahihiya mag-pray, di ba? Pwede mo gamitin yun. Alam mo, pag nag-pray ka na nagsasalita, kahit itong mga evil spirit sa paligid, nadidinig nila. Pero pag nag-pray ka sa Lord, isip mo lang, nadidinig ka ng Diyos, totoo yan. Pero yung mga espiritu sa paligid, di ba? Kailangan natin magsalita. Minsan, mag-review ka ng masamang espiritu na nag-possess. Halimbawa, anong gamitin mo dyan? Bibig. Tama, kailangan mo magsalita. Kaya binigay sa atin ng Diyos. Sabi ng Diyos, ibigay mo rin sa akin yung iba. Kahit na sa simbahan, magbasa ka doon ng Biblia, madidinig ka ng iba na nagbabasa. Di ba para sa Diyos yun? Binibigay mo sa Diyos, di ba? Ibig sabihin doon, parte yung ating katawan, yung mga binigay sa atin ng Diyos, na ibalik natin sa Kanya, ibigay din natin sa Kanya. Di ba? Simple lang. Nung una nga sa Israel, di ba? 10% yung binibigay nila sa Diyos ng pera ang pag-uusapan. Ngayon, yung
sa Diyos na nabasa natin sa Biblia. Kasi nga sa 10% ng mga binabasa natin, magbasa ka ng Biblia, 10% yan ng pagbabasa mo ng Biblia, kung saan yung maabot ng iyong pagbabasa. Diba? Mahaba ang iyong mararating kung ginagamit mo ito para sa Diyos. Balik tayo naman sa ating kamay. Saan mo ginagamit yung kamay mo? Diba? Minsan ba ginagamit nila sa pagpatay ng tao, sa pagsuntok? Diba? Ginagamit sa pagtrabaho. Diba? Lahat ginagamitan natin ang ating kamay. Pero sabi ng Diyos, ibigay mo lang sa akin yung sa akin. Paano natin magagamit natin yung kamay? Diba? May mga instrument sa simbahan. Daming opportunity dyan. Daming gitara na nakastock dyan. Pwede mo gamitin yan. Gamitin mo yung kamay mo para sa Diyos. Monday to Friday, okay? Gamitin mo yan sa pagtrabaho kung saan mo ginagamit yung kamay mo. Diba? Yung ating paa, binigyan tayo ng Diyos ng ating paa. O, nagdistansya ng 1 kilometro lang, ang layo na yan, hindi ako makasimba bukas kasi wala akong pamasahe. Pero yun mo, yung iba nga, tag 20 kilometers yung nilalakad para lang makasimba. Sa'yo, para dyan lang sa dulo, kahit na 300 meters lang, kailangan mo pang sumakay dahil wala kang pamasahe, hindi na makasimba. Binigyan ka ng Diyos ng paa. Yung iba nga napakalayo nila, sumisimba. Ngayon, gawin mong excuse, sabi ng Diyos, ibigay mo lang sa akin ang ibang parte ng iyong paa. Diba? Ang dami mong nilakad, pero papunta sa simbahan, papunta sa akin, wala kang ginamit. Yan ang isang challenge sa atin ngayon. Diba? Napakahaba ng scope ng giving sa ating katawan, sa ating puso, sa ating isip, sa ating pananalita, sa ating presensya. Sa presensya, paano? Okay, always present ka doon sa school. Always present ka doon kung saan yung mga barkada mo. Pero present ka ba sa Diyos? Yan. Parte yan ng pagbibigay. Lahat na yan makikita. Ibig sabihin, ang isang mananampalataya o isang faithful sa Diyos, may parte ang Diyos, binibigay niya sa Diyos. Yung parte ng Diyos. Ngayon, di ba? Tama? Yung ating buhay pala, yung ating faith, makikita pala doon sa pagiging giver natin. Napakalalim ng salitang ito, napakalalim pag-isipan, pero yan yung katotohanan. Marami sa atin hindi giver. Kaya marami din sa atin ang giver. Kaya ngayon, saan ka nabibilong? Isang challenge yan. Pumunta naman tayo ngayon sa mga nanay o something mga medyo mature na, may mga anak na o ano no. Isa itong story sa Bible sa Samuel. Itong si Elkanah, itong story no, before natin i-discuss itong 1 Samuel. Itong si Elkanah, meron dalawang asawa, si Peninnah at saka si Hannah. Ngayon ang nangyari, itong si Peninnah, parati niyang kinukutya si Hannah na ito wala kang anak kasi itong si Peninnah may maraming mga anak. Ngayon, araw-araw ito, bawat taon pumupunta itong si Hannah sa templo ng Diyos. Parati umiiyak, parating kasi ano siya parang kawawa siya kasi wala siyang anak. Ngayon, ang nangyari ito, one time nang napunta siya doon sa templo ng Diyos, ito ang sinabi niya sa Diyos sa 1 Samuel verse 11. And she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if you indeed look on the affliction of your servant and remember me and not forget your servant, but will give to your servant a son, then I will give him to the Lord all the days of his life, and so no razor shall touch his head. Ano ibig sabihin? Ang nangyari dito, naglapit sa Diyos, naghingi siya sa Diyos na bigyan siya ng anak. At ngayon naman, nang binigyan siya ng Diyos ng anak, ang ginawa niya, dinedicate niya ito kay Lord. Kaya tingnan mo anong nangyari dyan sa 1 Samuel verse 2. Indeed, the Lord visited Hannah, and she conceived and bore 3 sons, 2 daughters, and the boy Samuel grew in the presence of the Lord. Kung ating babasahin yung mahabang story niya, ang nangyari dyan, nang binigyan na siya ng anak ni si Samuel, dinedicate niya ito sa templo. Sinabi niya sa Diyos, gamitin mo ito. Ngayon, ang nangyari sa Samuel, kung ating basahin pa, naging siya yung nag-anoint sa hari, sa magiging hari ng Israel. Ibig sabihin siya yung naging prophet, naging propeta. Siya yung buhay niya naging pagkaparaanan ng Diyos para mai-declare na hari yung si David. Mahabang story na yun, pero balik tayo. And the boy Samuel grew in the presence of the Lord, at saka nagkaroon pa siya ng maraming anak. Ano yung lesson learn natin dito? Dapat, pag may binigay tayo
pag may binigay ang Diyos sa atin, ibigay din natin sa Kanya yung iba. Paano yun? Halimbawa, sa inyong mga anak, nakaisip ba kayo na isa sa kanila o kaya gamitin sila ng Diyos kung sino man sa kanila? Nakaisip ba tayo nun? Di ba parati natin isip, mag-anak natin pag lumaki ito, magiging doktor to para pagtanda ko, ang mangyari siya yung magpagamot sa akin. Magiging teacher to siya o kaya magiging sundalo, o magiging seaman, magiging kapitan, magiging maraming pera, magiging doktor, magiging nurse, di ba? Magiging engineer, ano pa iba, magiging abogado, para maging famous. Lahat minsan iniisip natin maging ganoon sila eh. Pero tingnan natin, naisip din ba natin na may para sa Diyos? Naalala ko minsan na isang kwento, may isang naglalako pa ako ng green shell, titinda ko. Nakarating ko sa isang lugar na parang konti lang yung tao, walang kabaybay. Ngayon, parang sa gitna doon, may nag-iisang bahay na medyo malaki din, okay siya. Ngayon, ang pagdating ko doon, nilakad ko talaga mga 5, basta medyo mahaba yung dinaanan ko bago ako makarating. Tapos, nang nakarating ako doon, may isang matanda. Sabi ko, Nay, bili ka ng green shell na aking tinitinda, mura lang. Nang nagkabilihan, nagkakwento-kwento kasi medyo malayo, napagod ako. Nagkwento kami, sabi ko sa kanya, saan yung iyong mga anak, bakit ikaw lang nag-iisa dito? Matanda na siya eh. Sabi ko, kwento-kwento kami hanggang sinabi niya na masaya na ako sa aking buhay kasi yung anak ko nagiging nagiging nurse doon sa ibang bansa. Yung isa kong anak naging teacher. Pero hindi ko lang napansin na sinabi niya na patungkol sa Diyos. Kaya sinabi ko sa kanya, bilang bata tapos matanda na, sasabihan pa na ba ng mga sabi ko sa kanya, isa pa ang kulang dyan ay sabi ko dapat hindi lang sila nagiging professional na naging teacher na may trabaho na sila, kundi dapat pinakilala mo rin sa kanila ang Diyos. Isa din yung malagang bagay. So tama, dapat isa sa aim natin sa ating mga anak na makilala nila ang Diyos. Hindi yung puro lang na kung saan na magkakuha sila ng trabaho, maraming pera. Kaya minsan siguro tayo nahihirapan dahil sa puso, sa kaisip natin, hindi natin binibigay sa Diyos yung sa Kanya. Tama? Dapat dito pa lang nagsisimula sa ating puso. Ninanais at sa kaisip natin, ninanais na natin ibigay sa Diyos. Tama? Bibigyan din natin ng Diyos. Ang pagbibigay hindi lang natin sa pera, ganun din yun. Isa din yun, ang iyong mga ninanais, yung mga pangarap mo sa buhay, dapat meron din parte ang Diyos. Diba? Hindi lang puro lang sa sarili yung pangarap natin. Kaya nga, yan yung sinasabi sa Psalm chapter 37. Sabi niya, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Diba? Lahat minsan na kagustuhan natin, puro lang doon sa mga mundong bagay, puro lang sa sarili natin, puro lang sa buhay natin. Dapat, katulad ng sinasabi dito sa Psalm, dapat meron din parte ang Diyos. Yan mo makita kung paano niya ibigay lahat. Balang araw ibigay niya yan, pero bigay din natin yung sa Kanya. Ano pang sinasabi dito sa Matthew chapter 22, verse 34 to 40? Verse 37. Direct na tayo sa verse 37. And He said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. This is the great and the first commandment, and the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depends all the law and the prophets. Dito lang ang nangyari pala dito. Tinanong si Jesus kung ano ba talaga yung pinakamataas na utos. Sabi ng Diyos, yung dalawang utos na ito, pag sinunod mo, lahat nasunod mo na. Pero siguro sa pangalawang utos nito, sinasabi dito na mahalin mo yung kapwa. Medyo mahirap siguro to, di ba? Pero somehow, nagsisikap tayo kasi minsan konti lang may mga nagawa sa ating kasalanan, napakahirap na sa ating magpatawad. Tama? Minsan may umutang na sa iyo, hindi nagbayad. O kaya ikaw man ang umutang, hindi ka nagbayad, nagkakaaway-away na. Pero minsan may mga excuse tayo dyan eh. Pero ito sa unang commandment ng Diyos, tingnan mo pinakaunang commandment talaga niya, mahalin mo yung Diyos, puso, isip, no? At saka ng iyong soul. Mahalin natin ang Diyos, yan na naman. Diba? Wala tayong excuse dun. Kasi, alam mo bakit? Siya nga, binigay niya ang buhay niya para maligtas ka. Tapos, ikaw, anong excuse mo? Para hindi mo siya mahalin. Naalala ko isang kwento. Akin naalala yung isang kwento na
May nagtanong sa akin, bakit kayo nagbibigay sa Diyos ng ganyan kalaking halaga? Wala na bang para sa pamilya nyo? Di ba? Kaya nga, ang tanong ko sa kanya, mahal mo ba ang Diyos? Sabi niya, oo. Sige, gawin nating example. Mahal mo ba ang iyong nanay? Sabi niya, oo. Anong ginagawa mo bilang mahal mo yung nanay? Sabi niya, binibigyan ko siya ng pera. Kapag birthday niya, ginigreet ko siya. Pinupuntahan ko siya sa bahay kung birthday niya. Kahit anong busy, sinasacrifice ko. Dahil mahal ko yung nanay ko, sabi niya. Tapos, lahat na lang, pinagsasabi niya kung anong mga ginagawa niya tungkol sa nanay niya. Kaya sabi ko, ganun din sa Diyos. Ang ginagawa mo ba sa nanay mo, ginagawa mo sa Diyos. Mas, kaya napaisip siya tuloy. Diba? Tama, diba? Minsan, sa ating mga asawa, diba? Lahat ginagawa natin para maging masaya sila. Ngayon ang Diyos, ano ba? Mahal ba natin ang Diyos? Diba? Paano mo masasabing mahal mo ang Diyos kung hindi ka nagsisimba? Diba? Isang buwan lang nakalipas, hindi ka man lang nagsimba. Ibang na taon, iba na 10 taon, wala talagang kasimba-simba. Tapos sabihin nila, ang Diyos mahal nila. Diba? Nanay mo nga pag nagsasalita, pinapakinggan mo eh. Ngayon ang salita ng Diyos, hindi ka man nagbabasa ng Bible. Diba? Pag binigyan ka nga ng nanay mo ng pera ng maliit ka pa, pinapasalamatan mo siya eh. Ang Diyos, bakit? Binigay niya sa iyong buhay. Binigay niya sa iyong magandang negosyo. Binigay niya sa iyong kabuhayan mo. Kung ano inihiling, kung anong meron ka sa buhay mo ngayon, bigay ng Diyos yan. Ngayon, ang tanong, bakit siya hindi mo binibigyan ng tiyempo, hindi mo binibigyan ng pagkataon na magsalita siya? Tama? Alam mo, ang Diyos nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng Biblia. Sa mga taong nakapaligid sa atin, ginagamit yan ng Diyos. Lalo na yung mga pastors, o mga pare, pasabihin natin sabihin pare, kung sino man na nagsasalita tungkol sa Diyos, hindi man natin pinapakita sa Diyos, hindi man natin pinapakinggan. Tapos sabihin mo, mahal mo ang Diyos. Tapos sabihin mo pa, ang matawa ka ba yan? Maraming nagsasabi, yung Biblia daw, gawa na niya ng tao. Sabi ko, sige nga, patunayan mo na ang Biblia gawa ng tao. Diba? Mas mahirap patunayan na ang Biblia na ginawa lang ng tao kaysa ginawa ng Diyos. Mas madali natin ma-explain yung paano ginawa ng Diyos ang Biblia kaysa ginawa lang ng tao. Paano? Kilala mo ba kung sinong gumawa? Sinong nagsulat? Sinong tao yan? Ang tanong doon, hindi mo nga napag-aralan kung paano ginawa yung Biblia na hindi mo nga nabasa, tapos sinasabi mong gawa ng tao yun. Habang yung mga taong buong buhay nilang pinag-aaralan yun, nagsasabi na gawa ng Diyos ito, galing ito sa Diyos. Hindi mo papaniwalaan. Diba? Napaka-simple, no? Ngayon, mayroon din doon na isa nagtanong, saan nyo nagamit yung pera? Napakalaking pera niya, binibigay nyo sa simbahan. Kasi, halimbawa, yung sa kanila kasi, pag nag-offer sila sa Diyos 5 piso, minsan ang ganda pa ng forma, papunta sa simbahan doon, simbahan nila. Tapos pagdating doon, nakaporma yung pala pagdating sa offering, piso, 5 piso lang ibigay, 10, 20 pesos. Pero ang kita niya sa isang linggo, 1,000. Diba? Paano mo masabing mahal mo ang Diyos? Diba? Naalala ko yung isang bata, no? Umuwi siya niyang kasi may pera siya, may nagkatrabaho siya, yung anak niya buhay sa bahay. Nagdala siya, binigyan niya ng candy. Sabi ng anong kita mo sa isang linggo ngayon na trabaho sa niya, 1,000. Tapos yung binigay, isang candy lang. Fair ba yun? Tama ba yun? Mahal mo ba yung nanay mo? Kung gano'n yung ibibigay mo. Birin mo, 1,000 ang kita mo sa isang linggo. Tapos, pagdating mo sa nanay mo, binigay mo sa kanya, candy lang. Yung iba, binibigyan nila ang nanay nila ng tapay. May paminsan, may kopa, kompleto. Diba? Ganun ka, naka-express yung pagmahal nila sa nanay nila. Ngayon ninyo, paano binigyan ng halaga yung nanay nyo? Ngayon, punta naman tayo sa ano ang trabaho meron ka? Napakalaki. Gaano kalaki sahod nila niya? Tapos, pagdating yung ibibigay mo sa kanya, 5 lang, di ba? Halimbawa, 1,000 yung kita mo, tapos magbibigay ka sa kanya bilang pagiging, sinasabi nilang pagiging mapagbigay mo. Ganyan kang bigay sa Diyos. Isang malaking katanungan to. Sinasabi naman ng iba, may dami naman doon. Ano lang naman yan yung ginagamitan. Di ba? Sabi niya, sa ano naman yung gamit pera? Sila lang naman kakawa. Ganyan, gano'n. Sinasabi ko sa'yo, pag ganyan yung prinsipyo na yung inisip, ibig sabihin, doon pala simbahan na mali. Diba? Kasi yung pera hindi ginagamit sa tama, kaya hindi ka nabigay ng tama according sa'yo. Tama, doon pala sa simpleng bagay. Maubsan natin ang tunay na
simbahan, yung binibigay ng tao ng pinagin sa mga. Ngayon, kaya sabi natin, yung simbahan, ginaganda siya. Napakagayan para doon tayo magkawa ng masalita. Kaya anong sabi sa Psalm 119 verse 5, Your word is a lamp to my feet and a light unto my path. Salita ng Diyos, kailangan natin matutunan kung anong magawa ng Diyos. Kailangan natin marinig pa sa salita ng Diyos para tayo ay umunlad. Paano natin mararating yun? Ibig sabihin, kailangan natin magbigay tayo ng oras, panahon, puso, isip, diba? Hindi lang yan, anong bagay meron kayo, ibigay sa Diyos, ibalik nyo sa Diyos. Okay? Yan ang balik sa atin, yung kanyang salita. Patuloy yung manilihan sa ating makakaya. Ano ang sabi sa Psalms 106, Let everything that has breath is the Lord. Patuloy tayo, ibigay natin sa Diyos. Hindi lang pera, kundi buong pinagdapat. Ibalik natin sa Diyos, bigay natin yung sa Kanya. Kahit tapos binigyan sa tayo ng alam na araw ng trabaho, pero ibigay natin sa Kanya. Kahit magsimba, huwag na rin sa Diyos. Kung may business ka, akala mo nakapag-open ka ng Sunday, lahat gusto mong negosyo, wala kang oras kay Lord. Diyan mo makitaan, diba? Walang araw makita mo, bagsak ka lang hindi napansin. Kasi wala kang ibinalik sa Diyos. Kaya ngayon wala kang ilaw sa iyong daanan, hindi ka makakalakad ng lakad, wala kang nakikita. Kaya mahulog ka araw, siya ang ilaw. Yan ang ating tandaan. Kaya napagtanda yan. Ngayon, sana marami tayong natunan kung saan makapagsasabi tayong sarili natin na we are giver. Tama? Dapat ganyan yung ikang giver. Nagbibigay ka sa Diyos. Lalo ngayon na napapanood mo itong video, malakas para sa iyong buhay, naintindihan mo na dapat meron kang Diyos kinikinig. Meron kang Diyos na magbalik loob ka sa Kanya. Sa inyong panahon, nawa po ito ay makapagbigay ng pagkakalan at saka pagkaintindi sa buhay. Lalo na sa panahon ngayon, marami tayong problema. Pero sa pagkadinig natin ng galing ito, sana yung maging paraan, maging way na parang balik tayo sa Diyos. Balikan natin siya parati. Pagkakataon natin itong sambahin siya, pagkakataon ibig na ang buhay natin. Kasi hindi na tayo inosente. Hindi tayo matanggap. Pag napanood mo yung video na to, mayroong mangyayaring kakaiba sa iyong buhay. God bless. And before that day, Lord, thank you for this day. Thank you for the sermon day. And for the learning day, Lord, we can say that we're this equivalent. Say that we are also a faithful Lord. Lord, help us to show to you, Lord, how to become faithful to give. Lord, thank you for the understanding today that we must believe in you, we must trust you, and show our trust and faith through giving, Lord. Change our lives, Lord. Thank you for this video that we can learn a lot of things through your word, Lord. Reading the Bible, through giving to you our time. Thank you for everything. Bless us, Lord. We believe in you, Lord, and we can see ourselves that you are our Savior. You are our Savior. You are our Savior. This we trust you, Lord, as we understand the word that we receive today, Lord, in our daily lives, Lord. Thank you for just that. Give us through this video, Lord. We know, Lord, our life will be changed starting from you. Therefore, I pray in Jesus' name. This day forward that I pray. Thank you for today. Thank you for wisdom. Thank you for learning today. We say that as we Lord, this evening to say that we are also faithful to you, Lord. Lord, help us to show to you, Lord, how to become faithful through giving, Lord. Lord, thank you for the understanding today that we must believe in you and we must trust you and we will show our faith through giving, Lord. Change our lives, Lord. Thank you for this video that we can learn a lot of things through your word, Lord, through reading the Bible, through giving your life to you, our time. Thank you for everything, Lord. Bless us, Lord. We believe in you, Lord, and we can say to ourselves, Lord, that you are our Savior. We accept you as our Savior, Lord. We believe that you are our Savior. So this time we trust in you, Lord, as we understand the word that we receive today, Lord. Help us apply in our daily lives, Lord. Change that to given to us through this video, Lord. We know, Lord, our life will be changed start today as we learn through this video.